President Rodrigo Duterte, nilaglag na po ng mga diskaya. Pag-usapan po natin ito, mga sangkay. Anyway, bago tayo nagtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click na po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright! Ito ang balita, mga sangkay. Tingnan po natin ang matinding balita ngayon kung saan itong mga diskaya mayroon pong isiniwalat. Ito, mga sangkay, tingnan po natin. Ito. 2016 o panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsimula ang mga diskaya na kumuha ng mga kontrata sa DPWH. Okay, so yan po ang pasabog, mga sangkay. Panahon ni former President Rodrigo Duterte daw po kumuha ng mas maraming mga kontrata ang mga diskaya. Pero, mga sangkay, alam naman po natin lahat yan na ang mga diskaya nga po ay naging number 1 na contractor ni PRRD, mga sangkay. At bagamat, sabihin po natin na blacklist po ang isang kumpanya nila, pero hindi po sila tinuluyan ni PRRD, mga sangkay, sapagkat yung kumpanya lamang po, hindi yung pangalan ng mga diskaya. Pero tila ni isang opisyal ng Duterte administration wala sa kanilang testimonya. Narito ang agenda report ni Hannah T. Yun ang problema. Biruin nyo, mga sangkay, yung testimonya niya ay pinili lamang po yung panahon. Doon lamang po, mga sangkay, sa panahon ng PBBM. Well, we are not just talking about 2016 going to 2025. Ito po ay dekada-dekada na pong nangyayari. Itong nakawan sa kaban ng bayan mula po sa mga project sana ng ating pamahalaan. 2000 pa po nagaganap ang ganitong klaseng kalakaran. At hanggang ngayon ay nangyayari at buti na lang, mga sangkay, nahihinto po ito ngayon sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana kayanin po ni PBBM ang sindikato sa loob po ng kanyang gobyerno. Napaamin si Curly Diskaya na may mga opisyal sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihingi ng kickback sa flood control contracts nila. Pero hindi niya sinama ang mga ito sa sworn statement niya sa Senado. Ayun lang. Bakit hindi naman kasi sinama? May pinagtatakpan ba dito? So, kailangan po talaga mabukay kayo ito. Hindi lamang po yung panahon ni PBBM. Lahat din na po ito, mga sangkay, kasi mahirap kung isang page lamang ang titignan. Dapat kabuuhan na kasi para lahat ay mapanagot. Kahit po yung mga nag-retire na, mga sangkay, o nag-resign, wala na po sa DPWH o kung sino man, mga former congressman, ay dapat mapangalanan dito, mga sangkay. Kung saan dinawit niya ang ilang opisyal ng gobyerno. Your Honor, ano po yun, hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po... Ang kulit ng rason, hindi naman naging successful yun. Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi Naipit siya dito. din po during the past. Mula kasi 2016 hanggang 2022, lumobo ang revenue o kita ng companies ng Diskaya Camp sa government projects. Grabe, ang bihira, mga sangkay. Ganyan kalupit. 2015 to 2021, ayan po, mga sangkay, St. Gerald. Nangunguna. Una nang lumabas sa isang PCIJ report na sa termino ni Duterte, top 1 ang St. Gerard sa pagiging kontratista nito. Ayan, ha? Top 1. Ang St. Gerald ay pagmamayari po ng mga diskaya. Kaya nga, mga sangkay, nakakapagduda kasi almost 14,000 ang flood control ni Tatay Digong. So, ang tanong kasi dyan, totoo kayang nag-i-exist yun? Lahat na maraming guni-guni lang sa sobrang dami nun. Kung ito nga na 5,500, may mga ghost project, how much more ang 14,000 na mga flood control, diba? Ang firm na pagmamayari ng Diskaya couple
na tinaguri ang King and Queen of Flood Control Projects. Nakalikom sila ng higit 12 billion worth of contracts Grabe, no? mula 2016 hanggang 2017. From 2016 to 2017, ganyan kalala, 12 billion. My goodness. Ganyan po malupit. 12 billion from 2016 to 2017 lamang. Ganyan po kalala, mga sangkay, itong garapalan na nangyayari sa ating gobyerno. Kaya pala mga sangkay, ito kung babalikan po natin, noong 2020, inilabas po ito ni PRRD, ayan po, November 6, 2020. Duterte says, those projects rampant in DPWH. I don't know guys kung ginabahan lamang sa PRRD dahil makakabangga niya yung sarili niyang gobyerno. Natakot siya dahil sindikato ito ng gobyerno. Or kinain po siya ng sistema. Nakapagtataka mga sangkay, hindi man lang po ito na napag-usapan ng gusto, hindi man lang ginisa, wala man lang sinibak na sekretary, walang nakulong na taga-DPWH, walang nakulong na congressman, no investigation. Diba? Base rin sa House Infracom hearing, lumobo ng 1 to 20 billion pesos ang kita ng 8 kumpanya ng Diskaya Camp mula 2017 hanggang 2022. Grabe, ang lupit, no? There Ilan, mga sangkay, pambira, ang lupit to na. Ibang klase. 2017. Base rin sa House Infracom hearing, lumobo ng 1 to 20 billion pesos ang kita ng 8 kumpanya ng Diskaya Camp Grabe. 20 billion? mula 2017 hanggang 2022. Grabe. Ulitin ko baka nagkakamali lamang po tayo ng pagdinig. Infracom hearing, lumobo ng 1 to 20 billion pesos ang kita ng 8 kumpanya ng Diskaya Camp mula 2017 hanggang 2022. 20 billion pesos for 2017 to 2022. How come? Paano naisagawa mga sangkay ang ganitong kasing kalalang budget? Remember 2019, nakafocus po tayo sa pandemya to 2020. Habang naghihirap, nagdudusa ang kaambayan, itong mga ito, ang DPWH noon, ni PRRD at ito, hinayaan po na humakot ng pera ang mga Diskaya. Tapos hindi isasama sa investigasyon ang Duterte administration. Why? Pero at least naibugak mga sangka, diba? Nabisto dito, grabe ang lala. Isipin nyo 12 billion from 2016 going to 2017. And from 2017 to 2022, 20 billion. Ang lala, men. There is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mismo. Mr. Diskaya? Mismo lang. Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration? Your affidavit is full of inconsistencies and lies. Kaya nga mga sangkay, alam nyo, abangan po natin yung isang independent body ni PBBM na mag-iimbestiga. Depensa ni Diskaya, tugon lang daw ang sworn statement na yun sa crackdown ni Pangulong Bongbong Marcos sa flood control No, scandal. hindi. Magsasabi ka na lang, sabihin mo na lahat. Hindi yung selective. Ay, naku po, mga sangkay. Na naglololo po ng mga Diskaya. Iyan ba yung gusto natin, maging state witness? Sarap pagbubuhulin ng mga to. Sa 12 billion report ng PCIJ, hindi raw ito ang nakadeclare sa financial statements nila dahil sinama roon ang halaga ng terminated projects.
Kalaunan, napaamin si Diskaya na Ayun na, napaamin. may isang deceased district engineer na nagngangalang Art Pascual ang pinablacklist daw ang kanilang kumpanya. Dito na siya ginisa ng komite. Hindi ho namin tatanggapin yung mga ganyan po. Nagtatanong ng pangalan ng patay. Okay naman sana, pero ito din Congress, mga sangkay, may problema din ito. Si Saldi ko, hindi nila kayang banggitin. Hindi nyo na rinespeto yung tao. Sa ngayon, hindi pa state witnesses ang Diskaya couple sa kabila ng interes nila rito. Ilan sa requirements nito, kailangan masuportahan ang kwento o testimony nila. Walang ibang direct evidence para sa prosekusyon at dapat hindi sila ang most guilty. Kaso, most guilty sila dito. Oh, pabira mga sangkay, 2016 to 2017, 12 billion. Tapos 2017